ang Palestinian militant group na Hamas ay naglunsad ng isang surprise attack sa Israel. Ang mga sundalo ng Hamas ay pumasok sa mga komunidad malapit sa Gaza Strip. Walang awa nila pinagpapatay ang mga residente at yung iba naman ay ginawang mga hostages. Halos 700 na ang namatay sa Israel at ito ay patuloy na tumataas pa. At halos 500 naman ang nasawi sa pagganti ng Israel sa Gaza. Ano ba ang Hamas? Ang Hamas ay isang Palestinian Islamist militant group na namumuno sa Gaza Strip. Ang Hamas ay nanumpa sa pagkawasak ng Israel at nakipaglaban sa ilang mga digmaan laban sa Israel mula na maluklok ito sa kapangyarihan sa Gaza noong 2007. Sa pagitan ng mga digmaang iyon, nagpalipad ito ng libu-libong mga rocket sa Israel at nagsagawa pa ng iba pang mga deadly attacks. Paulit-ulit din inatake ng Israel ang Hamas sa pamamagitan ng mga airstrike at kasama ng Egypt ay hinarang ang Gaza Strip mula noong 2007 para sa kanilang security. Ang Hamas ay sinusuportahan ng Iran at sila ang nagpopondo dito at nagbibigay ng mga armas at iba't ibang military training. Ayon sa Wall Street Journal na pinablish nila noong Sunday, October 8, 2023, ang mga officer ng Iran Islamic Revolutionary Group ay nakipagtulungan sa Hamas simula pa noong buwan ng Agosto. Sila ay nagplano ng kanilang pag-atake sa pamamagitan ng air, land at sea strike. At ang Iranian security officials ang nagbigay ng go signal sa Hamas noong nagmeeting sila last Monday. Ano ba ang Gaza Strip? Ang Gaza Strip ay isang 41 kilometers ang haba at 10 kilometers ang lapad na teritoryo sa pagitan ng Israel, Egypt at ng Mediterranean Sea. Ito ay tahanan ng humigit kumulang 2.3 milyong tao at may isa sa pinakamataas na density ng populasyon sa mundo. Ang Israel ang kumokontrol sa airspace ng Gaza at sa mga shoreline at binabantayan ng Israel ang border crossings ng Gaza. Ganon din naman ang Egypt, nagbabantay sa kabilang border ng Gaza. Ano ang Palestine? At ano ang kinalaman ng bawat isa sa mga kaganapang ito? Ang West Bank at Gaza na kilala bilang mga teritoryo ng Palestinian, gayon din ang East Jerusalem at Israel ay bahagi ng lupain na kilala bilang Palestine mula pa noong panahon ng mga Romano. Ito rin ang mga lupain na makaharian ng Hudyo sa Biblia at tinuturing ng mga Hudyo bilang kanilang ancient homeland. Ang Israel ay idiniklara na isang state noong 1948 lamang, kahit na ang lupain ay tinutukoy pa rin bilang Palestine ng mga hindi kumikilala sa karapatan ng Israel. Ginagamit din ng mga Palestinian ang pangalang Palestine bilang isang termino para sa West Bank, Gaza at East Jerusalem. Pero kailan nga ba nagumpisa na palawakin ng Israel ang kanilang teritoryo? May ginawa akong video 2 years ago tungkol sa 6-Day War. Pagpasensya nyo na ang video kung hindi pa ako marunong magsalita noon, pero panoorin na rin natin. Makalipas ang dalawang magkasunod na pagkapanalo ng bansang Israel noong 1948 at 1956 war laban sa Arab Coalition, mas umigting ang pagnanais ng Arab Coalition na magapi ang bansang ito. Bago magsimula ang 6-Day War, ay mapapansin ang effort ng mga bansang ito na palakasin na kanilang hukbong sandatahan. Hinihintay na lamang nila na tumaas ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo at muling magsimula sa pakikidigma. Bagamat sinubukan ng makaratig bansa na pagkasunduin ng mga bansang ito at idaan sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan, ay hindi pa rin naiwasan ang 6-Day War. Ang 6-Day War ay isang madugong digmaan noong 1967 sa pagitan ng Israel laban sa Egypt, Syria at ng Jordan, o mas kilala sa tawag na Arab States o Arab Coalition. Sabi nga nila, ang gera nito ay isang bansa laban sa tatlong bansa. Ang 6-Day War ay mas kilala sa tawag na June War o kilala sa tawag na Third Arab-Israeli War. Noong May 1967, ang Russia ay nagpadala ng maling intelligence report sa Egypt na sinasabing ang Israel ay may binubuong plano upang magsagawa ng airstrike laban sa Syria. Dahil sa report na ito, ang naging tugon ng Egypt ay palakasin din at ihanda ang hukbong pandigma nila na nasa Sinai, kung saan matatagpuan ang border ng Egypt at ng Israel.
Sa pangyayaring ito, umalis ang United Nations Peacekeeping Forces na nasa peninsula. Ang Israel naman ay tumanggi sa request ng UN na ang UNEF ay ma-deploy sa kanilang border para maiwasan ang nabubuong tensyon sa pagitan ng Egypt at Israel. Sa sumunod na araw, ang Egypt, Jordan, Israel at ang Sudan ay nagpasimulang ihanda ang kanilang hukbong sandatahang lakas. Ang Iraq ay nagpadala ng kanilang mga sundalo sa Jordan at ang Saudi Arabia ay nagpatid ng mensaheng anumang oras ay lalahok sila sa military action na mangyayari sa peninsula. Ang isa sa nagpatindi ng tensyon sa peninsula ay nangharangan ng Egypt ang Strait ng Tiran at hindi pinadaan ng mga barko ng Israel noong May 22. Isa itong senyales na hinahamon na ng Egypt ang Israel. Noong June 1, ang Israel ay bumuo ng National Unity Government at noong June 4 naman, ang National Unity Government na ito ay nagdesisyon na ang kanilang bansa ay nasa ilalim na ng isang digmaan laban sa Arab Coalition. Ang Arab Coalition na binubuo ng Jordan, Egypt at Syria ay di hamak na mas malaki ang puwersa kaysa Israel. Ang kanilang mga sundalo ay nasa 240,000. Ang Israel naman ay nasa 100,000 lang. Ang Arab Coalition ay mayroong 2,504 na mga tangke. Ang Israel naman ay mayroong 800 na mga tangke lang. Ang Arab Coalition ay mayroong 957 na mga jet fighters. Ang Israel naman ay 300 jet fighters lang. Kaya sa isip ng Israel, alam nila na hindi nila matatalo ang Arab Coalition pagdating sa paramihan at palakihan ng army. Kaya ang plano nila, dadaanin nila sa matinding strategy at utakan ng gera. Kaya bumuo sila ng matinding plano at tinawag nila itong Operation Focus. Ang layunin ng operasyon na ito ay pabagsakin ang Egyptian Air Force. Sinira din ng Israel ang tracking antenna ng US Embassy na nasa kanilang bansa. Ang layunin naman nito ay upang huwag malaman ng Amerika ang planong airstrike na gagawin nila. Ang mga piloto ng Israel ay sinabihan patungkol sa plano 5 oras bago ang pag-atake. Umatake ang nasa 200 jet fighters ng Israel sa Egypt. Nagulantang ang Egypt sa hindi inaasang airstrike ng Israel sa Air Force nila. Tinatayang nasa 300 na Egyptian aircraft ang nasira at ang namatay na mga piloto naman ay nasa 100. Nagawa ang pag-atake na ito sa loob lamang ng 3 oras. Dito na nagumpisa ang gera ng dalawang panig. Bilang ganti, ang Jordan at ang Syria ay inatake din ng mga jet fighters ng Israel bandang alas 11 ng umaga ng June 5. Hindi nila alam na kasama ito sa plano ng Israel. Ang plano ng Israel ay pabagsakin ng mga jet fighters ng Jordan at Syria sa himpapawid. Sa ginawang ito ng Israel, napabagsak nila ang nasa 28 jet fighters ng Jordan at 50 jet fighters naman ng Syria. Ang surprise attack ng Israel ay isang tagumpay. 19 na jet fighters lamang ang nawala sa hukbo ng Israel. Ang lokasyon ng ground war ay matatagpuan sa 3 lugar: ang Sinai Front, ang Jordanian Front, at ang Syrian Front. Sa Sinai ay lamang sa bilang ang Egypt. Meron silang total na 100,000 na sundalo at ang Israel naman ay may 70,000 na sundalo lang. Ang Egypt ay mayroong 900 hanggang 950 military tank at ang Israel naman ay mayroong 700 na military tanks lang. Ang plano ng Israel ay pabagsakin ng Egyptian force na nasa Sinai Front sa pamamagitan ng sunod-sunod na airstrike. Ang isang hukbong ng Israel ay nauna ng dumepensa na nagsimula sa Gaza. Ito ay binubuo ng 3 brigade. Ang kanilang plano ay marating nilang Arish. Sa loob lamang ng 4 na oras ay narating na ng Israel troops ang Khan Yunis. Tumulong ang ilang Israeli jet fighters upang tuluyang humina ang puwersa ng Egypt at mapasok ang Arish. Ang puwersa ng Israel ay hinati sa 2. Ang isa ay tumungo sa may Suez Canal at ang isa naman ay nagpatuloy patimog at pinahina ang puwersa ng Egypt sa Jebel Libni sa pangunguna ni Israeli General Ariel Sharon. Napanalunan ng Israel ang Sinai Front sa tulong na din ng kanilang military ballooning. Sa mga sumunod na araw, lalong humina ang puwersa ng Egypt. Ang Israel ay nag-iwan na matinding pagkawasak sa mga ari-arian at sa hukbong sandatahan nito. Tinatayang nasa 10,000 mga Egyptian ang nasawi sa loob lamang ng isang araw. Iniwasan ng Israel na magkaroon din ng mas malala pang komportasyon laban sa Jordan at Syria bago talunin ng Egypt. Ang Pangulo ng Egypt na si Gamal Abdel Nasser ay tinawagan ng hari ng Jordan na si King Hussein.
Hinimok niya maniwala si King Hussein na may advantage manalo sa gera ang Egypt. Pero ang katotohanan, talo na ang Egypt. Lalong tumindi ang sigalot noong umaga ng June 5, kung saan pati ang hukbong pandigma ng Jordan ay nagpakita na din ng puwersa. Tumawag ang Prime Minister ng Israel na si Levi Eshkol kay UN Representative Bull para sabihin kay King Hussein na para sa kapayapaan ay ayaw na nito magkaroon ng konfrontasyon pa sa Jordan. Ang tugon ni King Hussein, huli na ang lahat. Ang Jordanian Air Force ay patungo na sa Israel. Ang jet fighters ng Jordan ay inatake ang West Jerusalem. Madaming sibilyan ang nasawi at nawasak din ang ilang gusali sa Israel. Hindi naman nagpatalong Israel at formal na naipanalo ang air domination at napabagsak ang air military infrastructure ng Jordan dahil sa sunod-sunod na airstrike nito. Ang dating East Jerusalem na nakubgob ng Jordan ay muling nakuha ng Israel. Sunod-sunod ang naging pag-atake ng military force ng Israel. Nakuha nila muli ang Hebron, Bethlehem, Rimalia, Tel Aviv, Latron at ang Nablus. Ganito ang detalyadong labanan ng Jordan at Israel. Inupisa na ng Jordan ang pag-atake sa Israel sa pamamagitan ng Air Force nila. 900 na building ang nasira nila, 16 sundalo at 20 civilian naman ang nasawi sa Israel. Gumanti naman ang Israel at inilunsad ang pag-atake sa pamamagitan ng Operation Focus. Umatake sila sa Jordan sa pamamagitan ng kanilang mga jet fighters. Tinarget ng Israel ang mga aircraft ng Jordan. Binomba nila ang aviation buildings ng Jordan. Pinakita nila kung gaano sila kagaling at kalakas pagdating sa ere. Ang Jordanian Army naman ay kontrolado ang East Jerusalem noong mga oras na yon. Pero ang Reserve Battalion ng Israel ay sinugod ang Jordan Army kahit alam nila na dihado sila dito. Napaatras ng Israel ang Jordan papuntang Bethlehem. At bago matapos ang araw, napalibutan ng Israel ang buong East Jerusalem. Nasa south ng East Jerusalem ang Jerusalem Brigade at Mechanized Harel Brigade. Sa north naman, ang 50 Paratroopers Brigade ng Israel. Inatake ng nasa South Brigade ang Jordanian Army. Pero dahil sa lakas din ng Jordan, nasawi ang 2 officers ng Israel Brigade. Pero hindi nagpatinag ang Israel at sinugod pa rin nila ang Jordan Army. Makalipas ang 4 na oras, agad naman natalo ang Jordan sa south at north ng Mechanized Harel Brigade ng Israel. Agad naman pumasok sa syudad ang 50 Israel Defense Forces Paratroopers ng Israel. Paratroopers lang pinapasok nila at hindi ang mga tangke dahil sa pangamba na masira ang mga holy sites dito. Ilang oras ang lumipas, nakontrol na ng IDF Paratroopers ang syudad. Ang Jordanian Army naman ay tuluyan na umatras pabalik sa bansa nila. Kaya matagumpay na natalo ng Israel ang Jordan. Ang Syria ay naniwala din sa Egypt patungkol sa kanilang pagkapanalo. Kaya naman nagpadala sila ng kanilang military air force sa Galilee. Ngunit ang aksyon na ito ay mabilis din na ginantihan ng Israel. Dahil na din sa kakulangan ng komunikasyon ng military ng Syria, ay mabilis sila nagapi ng Israel. Nahadlangan ng Israel ang plano na makapasok sa Tel Dan at sa Sheryashub, ang Syrian Army. Sinugod ng Syria ang water plants ng Israel sa Tel Dan at Sheryashub, pero ginantihan sila ng IDF. Walang nagawa ang Syria sa lakas sa impapawid na pinapakita ng Israel, kaya walang nagawa ang Syria kundi umatras. Sa isip ng Syria, hindi na nila gagamitin ang mga tangke nila para umatake sa ground dahil lugi sila sa lakas ng mga jet fighter ng Israel. Kaya ang plano ng Syria, lumaban din sila sa ere. Pero mas advance mag-isip ang Israel dahil ilang oras lang lumipas, inatake din nila ang mga Syrian airfields. Halos 80% ng aircraft ng Syria ang nawasak ng Israel. Kaya hindi na din nakaganti ang Syria at natameme sa pinakitang galing ng IDF. Handa pa sanang sumugod ang Israel sa kadahilanan nakadeploy na sa magagandang posisyon ang kanilang mga brigade. Pero sumuko na ang Jordan, Egypt at Syria, kaya nagkasundo sila na itigil na ang gera. Ang digmaang ito ay tumagal ng 6 na araw. Ito ay nagresulta na maganda para sa Israel hanggang sa araw na ito. Ang nakasulat sa Biblia na maninirahan ng mga Israelita sa lupang pangako ay nagkatotoo. Sa loob ng 5 araw ay nasa ilalim na ng Israel ang Gaza Strip, Golan Heights, West Bank at ang East Jerusalem. Nakuha na din nila ang Dome of the Rock
isang Jewish holy place sa Jerusalem. Kayo, ano masasabi niyo sa pinakitang strategy ng Israel? Magaling ba o tama lang? I-comment nyo lang sa baba.